Sergeant, kini nyo alagad ka Brigadang Abner Francisco. Makauban mi ninyo mataghapon diri sa programa mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga tao nga lagi aksyonan mga problema nga nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pa na yan. Adlaw nga Biyernes, mga kabrigada, December 9, 2021, 15 days na lang gayud mga kabrigada, Pasko na. Iya nagpangandam ang ato mga kaigsunan sa ilang mga himuunon karong panahon sa Pasko. O labi na sa mga trabahante sa gobyerno o mga pribado nga mga buhatan. Naka-schedule na ba mo sa inyong mga leave? Schedule sa inyong leave para maingon nato nga medyo taas-taas ang atong pag-saulog niining panahon sa Pasko ug aduna po panahon nga makapahuway no kami diri sa atong programa todo ang atong preparasyon syempre aron bisan pa man nga nagabakasyon kamo kami ang naagihapon makahatag og kining mga impormasyon syempre aron sa kanunay makauban gyapon kita dinhi sa atong programa sa kanang mga programa dinhi sa telebisyon o sa radyo mga kabrigada no. Busa kanunay anaalaman kami dinhi aron ihatag kaninyo ang mga pinakanayong mga impormasyon, mga iskutanan dinhi sa atong dapayan sa Jensen ug man pa nga mga lugar dinhi sa Sok Sargent. Panaglahi nga mga isyong atong hiskutan may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga isyo o pribadong individual nga gusto ninyong ireklamo o problema nga bot ninyo matagaan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan. Hisgutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po may mga legal nga mga pangutana, ipadala niyo mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili kaha. Inyong i-message ang official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong mga kabrigada. Una, gikulata ang akong anak sa mga igsuon sa akong bilas tungod na sakpan sa akong bilas akong anak nga adunay angkas nga babae. Pwede ba namo pasakan og kaso ang mga igsuon sa akong bilas tungod sa pagpangulatan nila sa akong anak? Ug ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender, nakita namo nga giaresto ang akong kuya sa mga barangay tanod. Wala lang man sila naghatag og rason nganong giaresto nila akong magulang. Pwede ba di ay na attorney? Anaa kana sa unahing parte sa atong programa, kauban si Atty. Psyche Fontanilla Mamadra at ang ikana mga kabrigada. Samtang ang BFP Jensen nagpahimangno nga likayana ang paggamit og mga pabuto sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Ato kanang iskutan dinhi sa opinyon. Karong holiday seasons ginapahimangnuan sa Bureau of Fire Protection Jensen ang publiko nga kung mamahimo likaya na paggamit og mga pabuto o sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Tungod pila na lang kasimana isilibrar na usab sa mga Pinoy ang Kapaskuhan. Naanda naman gud sa mga Pinoy nga ang handaan og mga pabuto sa pagsaulog sa bispera sa Kapaskuhan. Apan daghan na ang naasoy nga mga insidente sa mga nasamad sa milabay nga mga tuig tungod sa mga ginabawal nga mga pabuto. Matod pa sa Bureau of Fire Protection kung BFP Jensen, delikado gamito ng mga firecrackers, ilabi na kung kini substandard. Apan gibutyag niining miubos na ang ihap sa mga samaran sa mga pabuto sukad gipatuman ang ordinansa nga nagabawal sa paggamit og mga firecrackers sa dakbayan. Ning tuig 2020 nakatala ang DOH og 85% nga pag-ubos sa mga firecracker injuries sa tibuok nasod. Sugod December 21, 2020 ngadto na sa January 1, 2021, 50 rivalry-related injuries ang natala sa DOH kung asa walay kaso sa firework ingestion and death ang natala. Sa 50, 49 niini ang fireworks-related injuries kung asa usa ang stray bullet injury. 85% nga mas ubos sa 340 ka total cases ang naasoy ning tuig 2019. Samtang pipila ka residente pabor sa dili paggamit og pabuto sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Para sa COA, sir,
sa ko lang opinion sir ha. Sa panahon mo karon sir, pwede nang naghahanan natong mga problema about sa sunog. Isa pa ang mga bata sir is pag abot sa pabuto, naman dyan na siya pulbura. So number 1, hindi na siya makaapekto sa ilang health sir. So pwede man nato siya ma-celebrate ng Pasko, New Year. Dakan magpaagip sa pag daig mga kaldero, mga naamay pa katong turotot. Di ba? O safety pata walay sunog mahitabo. Kaysa ka nang patag mga pulbura din na or sa mga kritis dira, daghan jud kay nagkanang tendency nga pwede masunog imuhang abuhan. Silingan pa nimo na safety pata kay syempre inig pabuto ana dito maginatulbong sa pikas balay. Mas maayo pa nang magdokdok na lang taklob sa kaldero sir kay wa pay mahitabong aksidente ana. So para sa ko sir is mas okay jud nga wala tay pabuto rong panahon na kay naglisod pa ang panahon ato ang panahon tungod sa pandemic unya ato pang dungagan og kanang unsafe nga kanang mga inanang mga pabuto. So kumporme ko sir sa walay pabuto sir. Pwede naman gud dili magamit og pabuto kay dagan may way na malipay ang tao sa Pasko dili lamang kana. Og para malipay na po ng Pasko walay sakit, walay disgrasya may tabo. Ana lang. Mas maayo gani sa ato agani na magpalayo ta sa atong pagka-aksidente sa karon na December maabot ta kauman ginabawal gid ang magpabutok sa sa 1 na January 1 para maglayo sa sa aksidente. Kahuman dapat pwede man ta magpalit og turotot para sa mga bata nato para kasi kasadya sa atong kinabuhi para sa lang celebrate sa 2022 nato. Kana lang ko maambag sa inyo sa tanan sa tanan ng gabaligya og paputok mas maayo na lang ibawal nato ng December na na ipagamit. Mas maayo itago na lang na ninyo para iwas ta og aksidente. O yun sir, kay para safety po ng atong mga kabataan, labi na atong mga anak nga walay madisgrasya o gisa pa ang way mahitabong sunog. Advice lang nako sa mga namaligya og pabuto kung namang galing mo yung mga baligya nga pabuto kinahanglan katong lang dili kayo taas og power kay siyempre mga pabuto karon para ligtas ta sa atuang kinabuhi iwasan nato ang paggamit sa pabuto. Mas maayo kung walay pabuto. Kay kung naay pabuto nya tapos pandemic pagyud karon, mas lalo na nga magkalisod ang ato ang panggobyerno. So mao lang na nga kung ikakuan sa inyo nga kung naamanggaling mga pabuto nga baligya, ato lang iwas-iwasan gamay kay para ligtas kay kami same gyapon mi diha nga diha gyapon mi gikan nga nagbaligya pero naamang gyud na disgrasya gibiyaan na lang namo kay para wala na madamis nga laing tao. Okay, kada tuig na lang mga kabrigada nagapanawagan ang Bureau of Fire Protection, ang DOH ngadto sa ato mga katawhan nga dili magpabuto pero kining panawagan kining awhag sa ato mga otoridad ngadto sa ato ang katawhang Pilipino nga dili magpabuto. Maingon nato nga walay murag wala ni tuhop sa huna-huna sa kasing-kasing ni nato mga kaigsunan kay parte naman gud mga kabrigada sa atong pagsaulog dining panahon sa Kapaskuhan kining pagpabuto kining pagsindi sa mga firecrackers aron na bibo ang atong pagsaulog niining panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. So kining ginaingon nga panawagan ako murag di ko motuon na murag way epekto ning ngadto sa atong mga kaigsunan. Usabay epektibo diri. Siyempre, ang pinaka-epektibo diri mga kabrigada ang kining istrikto o hugot nga pagpatuman sa atong balaod, atong ordinansa nga nagabawal nining pagpabuto panahon sa atong Kapaskuhan. Kay kung ang panapanawagan lang kining ginaingon nga dili magpabuto kay una delikado unya kining panahon nga karon krisis nakita sa pandemya wala ni di nimo tuhop igahig ulog gyud ang mga Pinoy bisag unsaog panawagan dili gyud na mo tuo mo pabuto gyud na siya. Ang solusyon diri mga kabrigada law enforcement. Ipatuman ang balaod. Kung ay ordinansa dina sa inyong mga lugar nga nagabawal sa pagpabuto, nan ipatuman ka na maong ordinansa. Panggukdon, kining mga negosyante nga nagabaligya niining high-powered
nga mga firecrackers o katong gi-identify nga bawal ilalom sa atong balaod o katong nagapabuto maotoy panggukdon, bantayan sa atong mga otoridad. Pero pila ra pod kaayo, pila ra pod ning atong mga otoridad no, dili ni manlukop o bantay ang tanang nga mga tawo nga nagagawa sa ng panimalay panahon sa bispira sa Pasko o bispira sa bag-ong tuig. Mao na ginaingon nato nga dili gyud ni masuhid tanan, dili gyud ni maantuan tanan. Pero kung makita sa atong mga katawhan nga naay nagatuyok, naay nagamonitor, naay nagabantay og labaw sa tanan, naay nagapangdakop, sure gyud ko nga mukunhod gyud kining insidente nga kung asa adunay mga injuries nga mugna nining pagpabuto niining mga firecrackers dina sa lain-lain nga mga lugar. Pero siyempre tungod kay wala ginatuman sa atong mga kaigsunan, maning pangutana, dili na lang bata manawagan? Well, manawagan gihapon ta, magpahinumdom gihapon ta, kay naa man gyud mga maminaw gyud gihapon ining pahinumdom nga kining pagpabuto, kining paggamit sa mga firecrackers, wa gyud ni kaayuhan nga mahatag kanato. Of course, ma-enjoy nato ang panahon sa Pasko kay maka-create og noise. Somehow marag ma-feel nato no nga panahon naman gyud ay sa Pasko kay nagsaba naman ay mga makita nato nga mga nagalupad-lupad dina nga mga firecrackers, makaingon nato nga Pasko na gyud, maka-realize ta nga this is not just an ordinary night, ordinary day, kay Pasko man di ay ron, kay kung sagaran nga adlaw wala man ni siya. So mao nay maka-set og difference niining atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan. But aside from that, mga kabrigada, atong ginapanginaot nga atong mga otoridad, seryosohon ang pagpatuman kung naa may existing ordinance dina sa inyong mga lugar nga nagabawal ni ining paggamit sa mga pabuto o kining mga firecrackers aron malikayan nato kining mga disgrasya karong mga panahona. Kay kada tuig na lang gyud, dili gyud man zero no ang nagkadiyang mga probinsya, mga dakbayan naagoy insidente ni ining mga injuries nga mugna ni ining pagpabuto ni ining mga firecrackers. Unta mahimong mahimsog o luwas ang atong pamilya panahon sa atong pagsaulog niining Kapaskuhan o bag-ong tuig. Mao na ginaingon nga usa na to pag feel sa tinud nga diwa sa Pasko kung naay miyembro nga nasa ospital, kung naay pamilya nga naglisod tungod kay imbis palit og mga pagkaon ang ilang gamay nga budget, gipalit pa og pabuto, gipalit pa og kining mga delikado kayong mga pabuto para lang gyud nga maingon nila nga ma-feel nila ang pagsaulog niining panahon sa Pasko. Well, naatay choice na mga kabrigada atong pilion siyempre nga mahimong naatay peace of mind karon panahon sa Pasko. Walay dagkong problema, walay miyembro sa pamilya nga didto magpasko ug mag-New Year dina sa mga balay tambalanan. Samtang negosyante nga ginagapamaligya og karne sa baboy na biktima kuno sa pagpangilad, ato kanang isgutan sa pagbalik sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! Negosyante nga nagapamaligya og karne sa baboy tungod kay matod pa na ilad kini sa usa ka nagpailang nga personahe matod pa sa Bureau of Fire Protection nga mi-order og kapin na kulang 15,000 pesos nga kantidad kuno sa karne, soft drink og load nga 1,000 pesos. Sa unom ka tuig nini isip usa ka tigpamaligya og karne. Oy, karon lang kuno siya matod pa nakasinati og susama ni ini nga porma sa pagpangilad tungod kay usa kini ka opisina sa gobyerno. Matod pa mituon na lang pod kuno siya kini nga biktima og gilayon usab niini nga giandam ang order nga 55 kilos nga karne sa baboy, upat ka case sa 1.5 nga soft drinks ug load nga usa ka libo. Nanawagan usab kini sa katawhan nga mamahimong alerto sa palibot aron dili mabiktima sama niya. Grabe ang mudos karon sa mga kuan, labi na December. Moingon sila nga naay mga party nga ani-ani. Dati moingon lang nga yuwon ingani daog ka sa ingani. Tapos magpaload sila, pero karon kurat mga matalino sila, ma'am. Mga bright sila. Kaya kuan pag once nga nanay mga involved gani nga mga ingana ludis ako o unsa man ang pangayoon sa inyo ha nga mga unsa man na siya ay dapat maguna-huna na dayon. Wala.
Grabe kurat kayo ron. Once kanipod karon kay murag ang uban simpre tiwala ta sa ato ang gobyerno, mga opisina sa gobyerno. Nya karon kurat na sila. Sa una personal lang ako si attorney ingani bla bla bla. Karon dili na. Kuan na mga opisina na sa gobyerno gamiton pagani nila ug kinsa pa itong mga kuan nga opisina sa gobyerno. Muna ako lang makuan kinahanglan gyud gamitan gyud og kuan kanang maging unsa gitawagan na ma'am ug sa kon pa maging mapagmatyag ba. Oh. Para sa dugang detalye atong makainabi ang negosyante nga nabiktima. Maayong hapon kanimo Sir Ricky Bayo. Yes sir, maayong hapon sir. Yes sir, pwede ba nimo masaysay unsa ning nahitabo sa imuha? Paano ka na ilad niining usa ka nagpaila nga matod ba miyembro sa Bureau of Fire Protection? Pakisaysay daw sir. Yes sir, tiwala lagi ko sir kay gobyerno lagi niya Bureau of Fire niya sila biyaga inspect sa mga establishmento. Niya pagkahuman sila po kuan lagi kaya muna sila ga-produce anang siyempre kanang fire safety certificate tapos lagi niya. Maayo ang ilahang kuan sir dako kog pa saludo sa ilaha. Muna nga naay nagtawag lagi nga nagpaila nga taga Bureau of Fire siya nga mag-order og ingani naabag mo ingani nailan pa niya ang akong pangalan nga naabag mo ingani bili nga mga 12 kilos tapos pork chop 8 kilos pagkatapos ay patahol pang crispy pata tapos pang bulalo po beef feet o kaning whole chicken nga molagi na nga magdulya. Nga mo to na prepare na nako sa maling salita ay ingon siya nga kung sir ihatod na ako diha sa inyong opisina sir diri sa kuano sa may sandali diri sa sentro. Nya ingon siya nga dali lang ha kay manawag sa ako. Nya mo to pagtawag niya siya ay ayaw na lang diha kay nakalakaw na day ang mga kurimaw naguna-una gito sa gumasa ba kay mag-outing lagi daw sila manadaw sila party. Mo to nga ingon siya nga dito na lang ihatod sa Bureau of Fire sa Kalumpang. Pero bago na siya ay mamalihog na lang ko palit na lang og ganing soft drinks pagkatapos ay adala lang po og cash kay napa ko ipakalit na lang po nga inom-inom mag-inom-inom dito. Nya mo totoo po ko pag-abot dito sa may quarantine point ingon siya nga hulong diya sa 10 point kay diya na lang ipa-pick up lagi ana mo yung ingon kay mahago na daw ko. Nya yung hulong ko dito nya karon ako na realize lagi nga na may mga pulis dito mo to wa siguro nila gid dayon di pa diretso ko dito sa may dol may container van at bangan nga sapi o hospital nya napoy Cebuana Luwilier diha nya mo to nga diha daw ko muunong nya pagulong na ko insa nga naay mo pick up diha nga banana ang ban diha nga puti wala man sir Fortuner man diri og Navara nya insa nga ay naguna-una na gid siya ayaw na nagpalit og kanang imnonombe kanang sulod na lang diha sa Cebuana Luwilier. Nya to sulod po ko Cebuana Luwilier nya nangutana tong card siya mag-withdraw ka sir nya mo to nangutana ko mag-withdraw sa abi lagi na ko dito ang payment. Ay isa nga ay dili kuha og ballpen pahayo ballpen diha tapos og papel isulat ning number ngani nya mo to ipasa sa teller pagpasa po na ko sa teller mo to gikuan po din sa teller nga kung ma'am isa ka libo daw nya mo to gikuan niya load ni sa sir isa ka libo nya mo to nasin na niya pag sinya ingon siya nga ay hala mga smart man itong mga gamit nila kanang kuan be loading smart na ako be bali kuan para maapsan pa natin sila kung ahan natin sila dapit para makuha na diha nya dito na ko na una ito nga uy nganong nagsusunuran ng kuan nga di naman ni mao nya mo to nga ako na lang siyang gisakyan ito nga sir sige sir 2,000 sir ngani nya mo to pagkahuman ipalong na nako diretso na ko dahil dito sa Kalumpang para ako alaging ko anon i-confirm yung tama ba ang ako ang hinala. Ya, pag-abot mga 200 meters siguro bago ang Bureau of Fire ay nagtagbo sa ako ang binatilyo mga 12 to 13 years old sa nga call mo ni ang kanang order sa Bureau of Fire call ngani ko dong ano tayo dong yun siya nga ingon siya ko nga dili lang daw i-drop kay gasunod na sila i-pick up lang daw nila tapos nag-istorya na sila sa tag-iya nga kanang ang bayad ani pag-abot daw gikan sa gumasa ito ay dong ayaw lang dong kanang tawag lang si sir nya mo to nga ingon siya nga ingon man na istorya na sila sa tag-iya nya dong tawag lang dihog dong nya mo to nga siya sige call nagulat-gulat ko mga 20 to 30 minutes ay wala na yung naabot nga binatilyo mo to dito na ko dito sa BP dito na ako ang deliver nya pagsunod na ako dito peaceful man kayo
pangapi dito ang uban tapos tangutan siya unsa man kung sir kanang naay ipa-deliver dire sir ba may kuan daw party daw na mo party sir ana Sir Ricky, unsa nga wala man may party sa nga na ikaw Sir Ricky. pa kuri kalima na kang nahitabo karon si manahabang nga diri gipahatod ba na nagpahatod diri putpak ngani nga laga nya okay. Sir Ricky, wala napapangutana. gigamit bini amo ang kuan ba Naipangalan nga Wala gi siya. naipangalan gigamit Yeah, kini maong nagpailang nga taga Bureau of Fire Protection. wala na po na ako sa gipangutana basta ang iyang ingon mature daw siya sir. Okay. Pero unsabay style niya maingon ba nato nga samtang naga-istorya mo maayo kayo ni mga binsi grabe convincing gyud ang iyang pangistorya sa imuha nga murag makatuog gyud ka nga tinuod gyud nga lehitimo nga nag-order. Oh yes sir kay ang nagkuan mo po sir nga ang bureau lagi kay maayo po lagi sila. Nya mo to nga nagtubig ko nya gobyerno god. Mo to nga nagtubig ko nga kuan siya nga lehitimo gito ang order kay salig gud ko kay gobyerno lagi. Nya sus mo day to man maayo kay mestorya sir organisado kay sila. So bali Nang systematic kayo ang ilang pagkuan. Sir Ricky, klarohon ako bali Yes, ang sir. nakuha sa imuha katong load lang no kay ang karne na kuan na balik man imong dala. Yes sir, kay wala man ako gihatag atong Wala nang binatigyo, gihatag. wala man ako gibilin. Moto load lang ang kuan bali 1,000 sir. Aha. Okay, bali 1,000 nga load mo itong imong nahatag. Load Yes, lang, sir. number lang no, walay ngalan dito sa pag-send nimo og load. Wala yun sa sir. Sorry. Load na lang gyud giload nimo sa number dili nga kay nagadto magud ka og katong remittance center abi na ko napadala kag kwarta. So ang imong gibayad dito bali ang gibayaran nimo 1,000 worth sa load nga direct sa number nga katong gihatag. Yes sir, yes sir. Mawala gito. Kay Unya- magtugang pa unta siya 2,000 nya nito naman ako na kuanan nga uy, di naman ni maayo. Pero naay kakonsabo no katong bata nga nagtagbo sa imuha dito nga mukuha anta sa Pero karne. ana sir ni akong paminaw ato sir mula ginasundan ko nila ato. Oy. Nya kay moderitso naman ko dito sa kuan gyud sa BFP, Bureau of Fire Kalumpang. Moto nga dali-dali yung gugulong atong bata. Pero naaras yung to sila sa palibot, mo iya So, ko ang paminaw. Ingon nimo sir na kay nakaistorya dito nga kining personahe sa Bureau of Fire Protection sa Kalumpang. Ikalima Yes, ka na, sir. ikapila ka na, ikalima. Ikaupat o ikalima na daw nga nang takuna nga gigamit ang ilang kuan nga naadaw nagpato daw dito. Aha. Mo Okay. ilang istorya katong naa sa gawas nga kuan Bureau of Fire. Sa pagtawag sa imuha na ilhan niya imo pangalan, siyempre nanawag siya sa imuha nga mag-order. So kaila siya sa imuha sir. Kuan sir nga Ricky, unya dito lagi na ako naibalaan pagtawag na nako sa akong amo nga ma'am kanang nailhan man niya akong pangalan anak. Nganong nakuan man niya ingon din siya nga ay nagtawag na dito sa katong iyang anak lagi niya busy man na iyang anak kay nasa pigiri mo to nga tawag sa iyang anak sa iya ha sa ako laging madam niya ingon siya nga kay busy po siya iyahan na pong gipasa sa ako nga dool man na siya diha sa downtown ay pangitaan lang dito si Ricky kay siya lang mo entertain sa imuha Okay. mo na nga pagtawag po din lagi niya nga si Ricky niya anak ni Huway oh yes sir niya mo to kumpiyansa lagi ko kay nailan ko mo na ito nga kuan. Sir Ricky, unsay ending Yes, ani sir. katong giload nimo gi-charge sa imuha? Naluoy po na ako ang amo sir nga kuan lagi nga ako ang ignan ko nga ma'am kanang i-load na lang ma'am i-deduct na lang sa ako ang sweldo sa pitak insi ma'am kay wala ko bisag piso ma'am. Kunya mo to ngayon siya nga ang sige lang dili na to i-deduct ayaw na to una kay o mas kaluyan gani nga wala na pila ka to ang karni silang ayaw na to na pero mo lagi to nga doon ko lagi sa brigada sir kay mo lagi na nga biska gatulog ng gusto gatugahigda na ko ang naigatigog sa kuan ba kung dalunggan nga insa nga sige i-guide lang takas sige Okay. loadin ni nga ani murag anak sir ba Sige sir. moto nga kuan ko sa brigada kay ang akong purpose sir nga kay kung sa kuan padili naman pud siya normal murag patiktakan pa sila mabiktima sir ba kanang kuan man gud kayo sila organisado kayo systematic kayo sila Okay. mga bright sila mga grabe jud kanang kuan gid sila ba anay kayo ang lahat mga ginahimo Sige. niya mo na nga ginaot ko nga maging alerto gyud ang tanan kay mo lagi ang kulba kay sila
Okay. Sige, Sir Ricky, daghang salamat sa imong gi-share karon nga kini impormasyon nga hinaot kita nga nakatabang kini para sa ma-alerto no ang ato mga kaigsunan, and saludo pud mi sa imong amo, sir, nga wala ka gi patapal ni ining maong nahatag nimo nga load, gisabot nila ang imong sitwasyon. Salamat kayo, Sir Ricky Bayo, sa imong panahon. Yes, sir. Salamat po kay sir, mabuhay ang brigada, sir. Salamat kayo. Mao kato mga kabrigada, maayo pa rin ang amo no kay naluoy pod nga to ni Ricky. Kamo mga kabrigada dina sa sintawon, pag-amping mo, pag-amping sa mga adunay negosyo dina, basta order gani nga tawag sa telepono or online nga order, dapat sigurohon ninyo nga ma-verify ninyo ang identity ni ining maong kini pa nga tawo nga nag-order sa inyo. Pwede man gud nga gamito ng ngalan no sa mga well-known nga mga personality, daghang natag na dawat nga mga reports na ay mga nagaingon ginagamit ang pangalan ni congressman, ni mayor, ni councilor, unya katong mga ilado nga mga tawo. So ang pinakauna ninyong himuon din tawagan ninyo ang opisina, i-verify kung naa ba ning tawhanan ni or tinuod ba nga kining maong personalidad, si mayor ba o kining politiko or opisyal na ay order para nga dili ta mabiktima nining mga nagkatag karon nga mga mangingilad pareha nining nahitabo karon o laliman ka ikalima na dayto kuno nga biktima siya si Ricky Bayo base sa kining gi-relate pod nga impormasyon sa taga Bureau of Fire Protection. So para dili mausab atong pahinumdo mga kabrigada sa mga establishmento dina, i-check ninyo ang naga-order online o naga-order pinaagi sa text para dili kita mabiktima ni ining mga mangingilad karon mga panahon na kay na train kayo na sila, mga maayo kayo na mga istorya. Ang isa sa mga teknika na nila nga mogamit og mga pangalan, so ang himuon na nila pod marabag para makumbinsi ka kana bang mo contact sa inyo nga murag kailag yun sila sa inyo, murag suki na marabag i-establish nga suki na mo para ni anang punto ka dito na entrada na sila dito kay nakuha naman ang kining inyong trust, ang inyong pagsalig dito na magsugod na sila og pangumbinsi. Anyway, samtang ato ang ginakompirma sa Bureau of Fire Protection na Jensan kung ilaha ba nga tawo ang may order sa maong negosyante, ang labaw sa BFP Jensan nga si SFO1 Olivera Alfeche, bibalibad kini nga sila ang nag-order sa nasampit nga mga produkto. Sa pagkakaroon, nagapaigayo na ang Bureau of Fire Protection o kung BFP sa Jensan o investigasyon, may kalabutan sa maong panghitabo. Ang Bureau of Fire Protection po ay gumagawa ng hakbang, ang investigation po sa ginagawang mga scam na ginagawa ng ating mga kababayan ngayong pandemya na ginagamit yung BFP na mag-order ng isang produkto sa isang company or isang restaurant, then kukuha lang sila ng pera pala, kukuha ng load, and yung mismong produkto kukunin din nila, and ano nila yung kasamahan namin na babayaran na daw ng aming stasyon. So pinapalaanan din namin yung mga ano natin, yung mga negosyante natin na kung meron kayong natanggap na mga orders galing ng Bureau of Fire Protection, make sure po na i-confirm, i-validate po natin ito sa ating opisina dito sa Central Fire Station para malaman po natin, para malaman mismo ninyo na totoo talaga yung order, no? At hindi yung scam. So at itong nangyari na ito ay pinapaabot na po namin sa aming sa regional office namin at saka sa City Fire Director pro kung anong gagawin, no, anong hakbang na gagawin namin para sa ganitong mga scam. Paano ba nato malikayan ang mga ing-ani nga mga insidente ato makauban karon? Nasa atong linya sa telepono ang spokesperson sa PNP nga siya Police Lieutenant Claricela Perez. Maayong hapon kanimo, Lieutenant Perez. Hello po, good afternoon po sa lahat Yes, na nakikinig po. Yes, ma'am. So nasubo ta nga naay insidente nga naay mga nailad nga mga negosyante diri kay naay nag-order kuno og kining mga items sa ilaha. O nya it turn out nga
dili da ay tinuod unya naka-send sila og load og naay nakapadala og mga produkto. Ma'am, unsay mga dapat himuon sa atong mga kaigsunan para malikayan nga mailaran sila nini nagapanawag sa telepono, kini naga-order online? Opo, sir, kaning kumbaga yung scam nato sa is ang mga target nato ani is mga different ages, no, kanang mga lahi-lahi po nga income level. So kani kita considered as vulnerable ta sa mga ing-ani na mga scam. So dapat mahibalaan natin o malaman natin kung sino yung mga ka-deal natin, no, sa different transactions nato, kung legit ba ni siya na business transactions, o mag-take time ka o para malaman natin kung sino yung mga ka-deal natin. Then, as much as possible, sir, dapat ginatago nato or we are keeping our personal details secured para dili ta maging isa sa mga target ani sa mga scammers. And also, dapat beware ta of any request, lalo na po yung mga details sa mga fund transfer or when it comes po sa pera. And dapat maging maingat pa tayo sa pag-analyze, lalo na kung mga payment request po ang hinihingi, lalo na kung hindi natin kakilala, hindi po tayo dapat nagbibigay agad or sumusunod kung ano yung mga request nila, lalo na kung it involves money and other mga importante or mga it involves money, no? And dapat naging alert po tayo sa fact na ang scam is existing, lalo na ngayong mga panahon na to. Alam natin na maraming manloloko na nasa paligid lang and they are waiting for opportunity para makaloko ng kapwa nila, sir. Okay, with the advent ng technology, manggod Ma'am Claricel, kana bang convenient mangutang nga modawat og order, mutubag po ta sa mga order pinagi sa text or online, pero naabay pa maagi nato, ma'am, nga matrace nato kining na nag-iya sa mga number nga naghimo aning mga kabuang? Kami sir, nato na siya through sa ato ang cybercrime group, kung pwede ba nato siya matrace, and dapat isa being an individual, maging responsable tayo nga kanang maging responsible tayo, sir, sa ato ang mga move, lalo na sa panahon karon, kasi we are dealing sa mga tao na hindi nato kaila. So dapat before ta makipag-deal o makipag-close deal sa isa ka tao, dapat alam natin if they are legit ka, sir, o deal. Dili ba sa Jensen, ma'am, pila na ka-insidente karong tuiga ang na-record ninyo o maingon ba nato nga alarming na ang gidaghanlo ni ini? Kay ingon ka ganiya sa ato na interview sa Bureau of Fire Protection ko na murag ikalima na daw to kuno nga kining report nga nakaabot sa ilang nga ginagamit ang ilang opisina or miyembro sa opisina anining mga bogus nga mga orders. Ang Bureau of Fire Protection ko Yes, ma'am. Naaba mo yung record kung pila na ka susama nga insidente, ma'am? Pila na ka related incidents, pareha aning mga nag-order o nya, dili day tinuod nga nag-order or nagamit o mga pangalan? Yes, ma'am. Okay, atong balikan. Nawala sa atong linya si Police Lieutenant Claricel Perez. Gusto mo na ma-establish kung di na sa record sa PNP, daghan na bagyod ang naitala nila nga susama nga mga insidente. Of course, katong giingon ka ganiya sa taga Bureau of Fire Protection, dili man ta official report, no, mas maayo man gud nga mag-rely ta dito sa kining official gyud nga mga record nga nakatala gina sa atong kapulisan. So, gusto na to maibaw-an kung diri sa Jensen pila na ka mga insidente ang naitala din sa atong kwerpo sa kapulisan kay naatoy move ang atong panggamanan, di ba, nga gusto nila nga mahimong kini bang hingpit nga balaod kining pagrehistro sa mga SIM para malikayan nga adunay susama niini nga mga ginagamit ang SIM sa mga krimen. Atong balikan nato linya sa telepono, Lieutenant Perez. Ma'am, yes po, sorry po. Yes, ma'am. Pila na ka insidente inyo na record karong tuiga or karong bulana, ma'am, kung naa? Sa karon, sir, no, mauni isa sa mga record allegedly diri sa atong station
And before, sir, may mga ano na tayo, may mga reported case na tayo, na mga hitabo. And isa rin sa ato ang information na dissemination sa different community or barangays nato na maging aware sila sa na incident, sir. Okay. Kuan magod, ginagamit magod cellphone sa pagkontak. Na-trace ba ninyo kung kining nagahimo ni ini, taga Jansan ba? Or pwede magod nga outside Jansan ang naghimo ni ini? Pananglitan kung load rapod ang ilang pangayo, pwede magod nga taga Manila ka, mangilad ka sa taga dini, kung nalang kay contact, naa kay access sa mga impormasyon nam. Na-establish ba ninyo kung taga Diriragyod sa Jansan ang naghimo ni ini? Kana siya, sir, kung mag-conduct investigation, we will request po, lalo na doon sa pag-send sa kwarta, no? Maka-request sa amin sa ato ang partner dito kung asa na siya gisend ang pera, dito na to na siya matrace kung asa na siya gikuha. And dara na to mahibalaan kung asa to nga scammer nag-stay. Pero pwede ba na siya, ma'am, pananglitan na ay susama ni ining mga insidente o niya, ang gi-contact nila nagasuspect no nga murag scam ni siya, pwede ba na nga makakontak sila sa PNP nga i-entrap kining mga naga-attempt nga mangilad sa ilaha, ma'am? Opo, pwede na to na siya ma-entrap, no, if ever dapat maging cooperative lang ang ato ang alleged victim or maging supposed victim na to dapat ura-urada if naa sila yung mga mga insidente is i-report nila sa nearest police station and makipag-coordinate sa ato ang cybercrime group aron matrace na to kung asa ba jud ni siya na naga-connect, no, or asa ang iyang area para ma-check na to kung unsa or paano niya nakuha ang mga numbers, no, lalo na sa mga alleged supposed victim nila. Okay. So ang ato ang sir is maging cooperative and maging vigilante ang ato ang mga supposed victim na ma-report kaagad ang ilahang incident yung mga ganito. Okay. Sige lang, salamat kayo, Lieutenant Claricela Perez. Ma'am, once again, inyong panawagan, ma'am, ngato sa atong mga katauhan nga mag-amping karong mga panahon kaya daghan ang kining mga dautag mga plano, no, daghang mga modus karon nga naga-exist din sa atong katilingban. Unsay gusto ninyo ipaabot nga panawagan? So po, sa ato ang mga kababayan din sa Jansan, lalo na karon no, Yuletide season, nag-expecta ng maraming manduloko na naman, no, lalo na sa mga na mga insidente. Maging mapagmatsyag, no, and be alert, maging vigilante tayo sa mga ganitong mga scammers kasi nandito lang sila palipaligid at naghahintay kung sino yung magiging biktima nila. And dapat being an individual, dapat alam natin o kilala natin kung sino yung we are dealing with, then keeping our personal details, no, secured, lalo na, no. Then kung may mga request man na mga details about sa personal or sa request na magkaroon ng transfer ng mga pera, hindi po agad-agad dapat maniwala or pagbigyan niyon. And lalo na yung mga unusual payments request na ginapangayo sa ubang tao na hindi po natin kilala, dapat maging alerto po tayo nito and maging cooperative para isuplong, no, sa pinakamalapit na police station para mabigyan ito ng kaagarang aksyon para mahuli yung mga ganitong klaseng tao po. Okay. Sige nga, salamat kayo, Police Lieutenant Claricela Perez, ang spokesperson ining General Santos City Police Office. Salamat sa maong panawagan. Samtang nagpailang empleyado sa LTO, reklamo kapin na 160,000 pesos giya tangay kuno giya dala nining maong suspect ato kanang iskutan dinhi lang sa di pa yan. Di pwede yan. Taga Davao del Sur tungod kay matod pa hangtod karon wala pa nahatag ang iyaha ang gipasalig nga motor sa napailang nga empleyado kuno sa Land Transportation Office o na LTO. Ana kuno sa kapin 160,000 pesos ang nahatag niini sa nagpailang empleyado
hangyo nini nga kung mamahimo, kung wala may motor kuno nga mahatag, iyahan na lang, ibalik na lang kuno nga to sa iyaha. Ang kwarta nga iyang nakatag tungod kay gamitonon sad nila, ilabi na karong gasakit kuno, matod pa ang iyahang lola. Para sa dugang detalye ato makainabi karon ang nagreklamo nga si Ariel John Gallardo. Maayong hapon kanimo Sir Ariel. Hello sir, may hapon. Yes sir. Kinsa ning imong ginareklamo nga nagpailang empleyado matod pa sa Land Transportation Office ug asa pod nga opisina sa LTO kini siya? Kuhan din na siya sir, na head na siya sa impounding daw kuno sa LTO. Head sa impounding area sa LTO. Asa nga opisina sa LTO? Yes sir. Asa nga LTO ni? LTO sir. Come again sir, asa nga LTO? Sa LTO Jinsan. LTO Jensan. Okay. Unsa man naasay ginadil sa imuha nga motor? Naasay motor nga ibaligya sa imuha, mao ni nga nagbayad ka? Na sir, bali kuan ka unit to tanan sir, 4 ka unit. 4 ka unit, mao to nga 160,000 tagpila di ay ang kada usa sa kamotor. Lain-lain sir, depende to sa kuan. Ang duha ay nagbalor og tag 45. Oh. Ang isa ni kantidad og 60, ug ang isa 12. Oy, kadaghan ba sa imong palitonon nga motor? Unsa ni katong na-impound nga motor? Dili ba ni karnap nga motor nga nang impounded na nga mga motor sir. Oy, bawal man nga ibaligya kay napay na mga kaso na mga violation. But then anyway, nakahatag kag kwarta sir, nakahatag kag kwarta 160,000. Sa unsa pa maagi nimo gihatag ang kwarta? Gitunol personal o gipadala sa remittance? Na ako'y duha ka gihatag siya sir nga personal business mo ug ang isa inaagi sa Palawan. Okay. So gipagi nimo ka kining remittance center. So na kay gitunol nga personal nga to saya kining imong gihatag personal naa ba ni resibo? Sir Ariel. Hello sir, putol-putol sir. Yes sir. Naa ba'y resibo katong gihatag nimo nga kwarta nga personal sa iya? Ang plano gid nga na resibo sir, ang kuan lang, ang katulang ipadala nako sa papan nga 22,000. Okay, gipadala nimo ang sa katong 80 ug ang 60 gihatag to nako siya personal lang yang gihatag sa kuha katulang murag silbi nga kanang papilang nga gamay nga kanang LTO mao ipakita daw nako didto og mo release na ang mga unit. Okay. Kuan acknowledgement receipt unsa ba ni? Unsa ba ni gihatag sa imo? Naghatag kag kwarta sa personal. Naa sa gihatag sa imo nga gi-acknowledge niya nga nadawat ang kwarta nga imong gibayan? Murag dili po to siya nga sir, murag claim stub lang to yang gihatag sa Okay. Claim stub. Pero unsay imong pamatuod nga nakahatag ka na abay witness nga uban nga tawo nga nagtunol kag kwarta nga to sa iya? Na sir na. Okay. So nailhan nimo ning tawo ni kailan nimo ni sir? Kailan ako na siya kay mo man ay naghatod sa kuha siya sa iyahan ng anak sir. So nakita nimo ning didto gyud ni nagatrabaho sa LTO Jansan? Yes sir. Wala ko nakakuha na siya sir kay pag adto na ko dito sa ilaha gisuroy man ko niya dito sa ilang impounding area picture ko niya sa mga unit dito. Iya akong gipapili o baka sa mga unit niya akong kuhaon. Oy. Isulod ko mismo dito sir. Ako'y na-lecture sa mga unit. Pero nakita nimo siya nga naay bangko na ilang mesa dito sulod sa opisina sa LTO? Wala sir, murag wala man to siya dito di atong mga panahon na. Di ato lang dito sa impounding area. Pag human ako og hatag sa kwarta. Okay. Paano nimo ni siya nailhan? Paano ninyo nasugdan ang inyong transaksyon? Nailhan ako na siya sir kay anad naman ko pamalit ko kanang sa mga online gani sir no. Kunya na ini-comment sa kuha dito ang iyang anak nga kani iyang papa lagi daw head sa impounding sa LTO iyang greaser dito. Kaya nag-state ni og adlaw iya kong ikuyugan padulong dito sa iyang papa. Dito na mi nagbinayra na sa ilang balay mismo. So nakadto ka sa ilang balay mismo? Sa ilang balay mismo sir. Okay. So dili ni ang first sa imong gibayad wa jud kay nakuha nga bisag isa ka motor. Sir, putol-putol ang atong bang sino di kay maglaro.
Sa 160,000 sir Ariel nga imong gibayad, wa jud kay nakuha nga isa ka motor. Kanang 162 sir, bali upat na siya ka motor sir. Gani akong pangutana sa imo ha. Wala kay nakuha nga isa ka motor. Bisag isa wa jud kay nakuha. Wala sir, year na siya saad sa kuha. So karon balik-balik ko niya sa Jinsan, niya wa siya gihatag. Kanus ang ulahin nimo nga pakig-istorya sa iya ug unsa iyang giingon? Ganiya sir, pag uman siguro niyo tawag siya, ni-take siya sa kuha nga iya kung bayaran sa Lunes. Bayaran niya sa Lunes. Karong Lunes, karong sigurong sunod nga Lunes, sabot niya. Sige. So naaman di ay sa promesa nga bayaran karong Lunes sir. Ato na lang paabuton siguro. Sige na sir, kay sige lang na siya saad ba. Sige na saad. Saad lagi na yan, sige na saad lagi. Unsa man, tagaan pa nimo hantod Lunes, mag-uni mo ni mawaragwag iyang pangalan, unsa man? Yes, sir. Ako sir, layo kayo nga muwa, maglisod ko sige balik-balik tira kay perting higpita sa sitwasyon sa muwa dili karon sa kwan. Dato oksidintal, nakamonitor ang po siguro mo, gumikan na ng pandemya karon, maglisod ko sige gawas-gawas ba? Sige. Anyway, amo sa panagkamutan nga makuhaan og side ang taga-LTO, sir, para madunggan na to, mapaminawan na to ang ilang kabahin ining mong reklamo, Sir Ariel John Gallardo, daghang salamat. Sige, salamat kayo, sir. Okay, sige. So, naman kay saad ni, kining maong suspect nga taga-LTO kuno. Ato sab nga makahinabi karon ang kining taga-Land Transportation Office aron na wala pa sa atong linya. Sumato mga kabrigada. So ang nahitabo nini natingala mapuntanong niadto sila sa impounding area, basta na-impound gani ang motor, ang buti pasabot ni ana na ay violation kanang maong motor. Dili taga LTO ang tag-iya ni ana. Mauna nga makita ninyo sa mga impounding areas, dili lang sa LTO, apil na din sa mga police stations, perting daghana din ang mga na-impound nga mga motor nga intawon, gikapyuta na sa mga sagbot tungod kay wala na basta-basta gina-release ni ining mga taga LTO, taga PNP, taga HPG, kay na ay mga kaso pa na nga kanang maong mga motor. Kay kung imo lang i-release, pwede kang mapasakaan og kaso. Pero na ay mga pangitabo sa mga kabrigada nga dili na interesado ang tag-iya ining mga motor. Daghan actually nga mga cases nga dili na interesado ang tag-iya sa motor tungod kay makuti na kuno kailang balik-balikan pa, gipasagdan na lang ang mga units nga naa dinha sa mga impounding areas. So wala ta kabalo kay kung na-impound kining maong mga motor, wala pa magud nato na establish nga kato impounded nga motor or personal nga motor ni ining maong nagpailang empleyado ni ining Land Transportation Office. Pero kung impounded nga motor, klaro gyud nga dili to yaha kung impounded nga motor kung impounded nga motor, ang puti sabot ni ana naka-impound ng motor din naanay tag-iya o wala pa na claim sa tag-iya, naapay kinibang bayronon din sa LTO. So kung mabayran nila na magoy uban nga medyo dandaan ang motor motor nako dandaan unya akong violation mga 20,000 akong bayronon. Unya ang motor niya murag kuan naman lang to, murag 15,000 naman lang ang value ato kay kuan na daan-daan na. Dili na lang nila i-claim. Ana ang nahitabo din og usahay pod nasangkot sa krimen ang motor. Kinibang ang motor gigamit sa paghimog krimen o ang gisakyan ni sa kriminal nga nakapatay og tawo, biyaan na lang ng motor na niya kaysa mapriso siya, so pasagdan na lang ang motor. Naimangingana nga mga insidente mga kabrigada nga ang mga motor nga naka-impound dina sa mga ahensya sa atong gobyerno, dili na nila i-claim. Mao na nakaron nga abi pod kanang mga nagapayuhot po dina sa mga susamang mga kabuang, gamiton kining mga motor, ibaligya nila kining maong mga motor. Wala ko nag-ingon nga mao nang ginahimo din sa LTO Jensan. Ginasite na nako ang mga possibility o ang gi-share pod nga mga impormasyon sa atong mga contact dina sa pipila ka mga unit sa atong law enforcement nga in charge dina sa kining impounding area, kanang lugar kung asa gina-impound kining mga motorsiklo, kining mga sakyanan nga nasangkot sa mga krimen or simply na violation sa mga traffic rules and regulations. So manang gusto nato nga matinawan gikan sa LTO, kung una ilahang empleyado kining maong
nasangkot karon kining ginareklamo karon nining siya Sir Ariel Gallardo nga dito pa gyud taon sa Davao Occidental, nanimuyo apan matud pa na assign naka-transact di na kuno sa Land Transportation Office. Kinsa bay naa sa linya atong follow-upan ang maong isyu. Mga kabrigada, mas maayo ni nga matin-awan. Una, lehitimo ba nga kining trabahante sa LTO Gensan kining iyahang gireklamo kay kung nakaadto siya sa panimalay nining maong suspect, so nga atong nasabtan diri nga kaila niya kini maong suspect, o kung magreklamo siya pwede niya nga adtuan ang panimalay matudlo og mailhan, ma-identify kining iya nakatransact laliman ka upat ka motor, no? Upat ka motor, 160,000. So natunol niya iyang bayad personally og naapay padala pinaagi sa remittance center. Mao na nga gusto niya kay wa may motor ko, no? Sige pasalig nga naalaging motor. Pero saan paghatag ng motor kay basig na itag iya na ang motor. Basig dili niya ma-withdraw dito sa impounding area kay na ay bantay. Unya ngano man nga iyang transact kini gidil kaniya nga to niya Sir Ariel. So kana mga kabrigada ang gusto nato tinuon. Kay kung wa nahatag, kay ni promise lagi nga ihatag, kung wa nahatag basig na ay problema, basig dili niya mahatag kining maong motor, kay dili iyaha kining maong motor og dili niya pwede nga i-withdraw gikan din sa impounding area kining maong motorsiklo nga iyang deal ngadto sa maong kay Sir Ariel Gallardo. Importante na nga masayra na to og una unsay himuon pod nga lakang sa Land Transportation Office para malikayan nga kinibang kining mga naka-impound na nga mga motor dili mabaligya, dili mapangwartahan, unya simbako mobalik ang tag-iya ni ana, wala na dito sa maong impounding area ang iyahang motor. Kay pananglita ko na mga 10 years nga naka-impound, nagatuo siguro ang mga in-charge din nga adi na ni kuhaon. Di na ni kuhaon kay murag di na interesado ang tag-iya ni ini kaysa naman madaot lang ni, madaot kay nakatambak lang din na, mas maayo pa nga ibaligya. Pero kana mga kabrigada dako na nga salaod sa atong balaod kay dapat kana mga naka-impound nga mga sakyanan, mga motor di na sa kining area sa atong mga law enforcement agency ginapangalagaan na siya. Ang atong una magunay naa dito sa nasa impounding area, okay ra nga na dito kay nagguardia dito na ay nagabantay niini, dili ta mahadlok nga basin mapasipan-an ang atong mga gamit, ang atong mga motor. Anyway, atong uraton ang dugang update niini sa himuon nga pag-follow up sa atong programa dinha sa Land Transportation Office. Og ani karon ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam, mga kabrigada. Kahibalo ba mo nga ang pinakadako nga clumper nakita sa usa ka mananagat dinhi sa Pilipinas? Kaniadtong 2006, usa ka mananagat ang nakakuha og usa ka puti nga bato sa ilawom sa baybayon sa Palawan. Abiniyag usa lamang kini ka ordinaryo nga bato apan wala damha, iya gihapon kining gitaguan sa ilawom sa ilang tuluganan og pila ka tuig. Aduna higayon nga nasunog ilang balay sa Palawan tuig 2016, maong nagdesisyon na lang kini nga ihatag sa lokal nga panggamhanan sa Palawan ang maong bato. Ang ginatuuhang bato gibugaton og 75 pounds o kataas nga 2.2 feet. Sa pagsusi niini sa mga eksperto sa ubang nasud, naibaluan nga ang bato nga iyang nakita usad ay kaperlas og mao kini ang pinakadako nga perlas nga nakita sa kasaysayan. Anaas sa kapin $100 million o kapin 4.8 billion ang kantidad sa perlas sa kasamtangan. Sa karon, makita ang maong perlas nga nakadisplay sa City Hall sa syudad sa Puerto Princesa. Ato nang tubagon ang pangutana nga legal nga gipadangat sa atong mga kabrigada. Kini ang unang pangutana nga atong nadawat. Nakita na mo nga giaresto akong kuya sa mga barangay Tanod. Wala lang man sila naghatag og rason ngano giaresto nila akong magulang. Pwede di ay na attorney. Alang sa tubag sa maong pangutana atong makauban karon atong ginapang paningkamutan nga makuha na to si Atty. Saiki Fontanilla Mamadra. Atty. Saiki, maayong hapon kanimo. Sa mga nagapaminaw sa ato karong adlaw,
Okay, ato ni Saiki gidakop kuno sa matanod ang iyang kuya. Wala kuno gihatag ang rason nganong gidakop kini. Naa ba say kaso kuno ato ni Saiki nga ma-file ngadto sa mga tanod? Well, una siguro, no, depende na siya, no, kung wala sila yung authority nga magdakop, then definitely magiging illegal detention siya ang kaso sa mga tanod, kay kaning mga tanod banggod, dili ni sila, dili ni kauban sa ilang trabaho ang manakop og tao. Tapos kung halimbawa naman nga kanang ang ilahang plano ni ato, kay ang tao nadakpan yun na ay gihimo nga dili maayo, og krimen, tapos ang plano nila ihatag sa pulis pero wala nila gipadayon og paghatag sa pulis, then it's going to be unlawful arrest. Pero ang usa sa elemento diri nga ginapangutana nila nga okay lang ba na nga dakpon nga wala sila giingnan kung unsa, definitely dili. Kay before ni dakpon ng tao, dapat tingnan nimo siya nga ginadakop na ko ka kay nanglugos ka, namatay ka, nangawat ka, ingana na siya, dapat necessary yun na siya, no, i-inform siya sa iyang mga katungod. Mo nang ginatawag nato nga Miranda Doctrine, nga kanang ingnan ka nga dili ka pwede ka mukuha og abogado, dapat maghilom ka, ang paghilom is katungod, ingana ang mga kaso dapat iingon sa mga napriso, so sa mga ginaaresto. Okay. So ato na Saiki pananglitan kung naay gihimo nga kabuang ang naay gihimo nga binuang dito unya giaresto nila, mga pila pod ka kung giaresto sa tanod unya gi-turn over ngadto sa pulis pero walay kaso nga na-file, mga pila pod ka oras nga pwede i-detain? Depende na siya, sir, no, kung sa ilang mga plano nga ikaso na pinaka-maximum na gyud ni ana is 36 hours nga na-detain ang tao nga walay na-file og kaso. Otherwise, magiging arbitrary detention na pod sa pulis. So, dili ta pwede basta-basta aresto lang sa mga tao nga walay rason. Okay, sige, salamat, klaro. Kini ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender. Gikulata ang akong anak sa mga igsuon sa akong bilas tungod nasakpan sa akong bilas akong anak nga dunay angkas nga babae. Pwede ba namo pasakaan og kaso ang mga igsuon sa akong bilas tungod sa pagpangulatan nila sa akong anak, attorney? Oo, pwede na ninyo pasakaan og kaso, no, kay dili porke nga naay ginahimo nga sala ang tao, pwede na nimo siya kulatahon. In fact, gani ka ng mga caught in the act nga mga halimbawa ng rape, giaresto, gikuyog, tanan na sila, pwede na sila filean og kaso, no, depende sa kung unsa ang ilahang gi-inflict na kasakit dito sa tao nga nadakpan. Sa case nga ani, wala pa tay kaklaro ni ani kung naay krimen nga ba nga gihimo, kay kung sa lang ni angkas ang babaye. So, pwede na sila filean o kaso nga. Depende na kung gipaulawan, kung gisakitan, it could be serious physical injuries, yung mga ingana ang mga klase nga kaso. Ang the only time lang nga halimbawa na dinakpanay ang kabit, ang pwede lang makatandog ni ana, no, nga makapasakit sa iyaha, is ang bana or asawa. And when we speak of that, nakasal na siya, pwede na nimo tunggabon. In fact, pwede nimo patyon ang imuhang bana or imuhang asawa kung madakpan nimo nga naga-caught in the act yun sila nga paghilawas silang duha. Pero sa inani nga sitwasyon nga ikaw igsuon lang sa asawa tapos sakiton nimo, definitely pwede ka ma-filean og kaso. Depende kung unsa ang imuhang gi-inflict na pain sa iyaha o unsa ang damage sa iyahang lawas. Okay. Sige, dengan salamat kaayo Atty. Saiki Fontanilla Mamadra. Atty. Saiki, maayong hapon, daghang salamat. May hapon og salamat po. Okay, si Atty. Saiki Fontanilla Mamadra. Nabapod mo yung mga legal nga mga pangutana nga bot ninyo nga matubag, i-PM na sa atong programa sa numero nga nasa inyong TV screen. O kana mga kabrigada, lain usab nga hugna sa pag-utingkay sa mga isong dili angay baliwalaon o mga isong angay hatagan o igong pagtagad sa makausapa ako si kabrigadang Abner Francisco. Lahi ra gyud mga kabrigada kung dunay kaalam aron sa ingon katungod nato dili gyud mayatakan. Be proud of Jensen again. Barug Jensen, kini ang di pwede yan.